Mr. Chair, when Yusek Bernardo tried to confer with his counsel, the counsel approached him, and then before anything else, he also went to PG Padulyon. Why is that, Mr. Chair? Kasi he's already admitted sa WPP, and sa kanilang existing na rules, under the rules, kailangan bago sumagot, baka maka-apekto sa kanyang pagka-admit, kailangan talaga may clearance sa DOJ. Thank you. Medyo magulo yun, Mr. Chair, kasi... Medyo magulo nga rin, pero yun ang kanilang... Bakit kinakailangan nyo siyang padalan dito pagkatapos marirestrict din pala? This is an open investigation. Sana walang ganon, kasi nangyari na sa amin yon when the former DOJ was here. Habang nag-uusap-usap kami rito, habang nagtatanong-tanong kami, kukunin niya yung isang witness namin o isang resource person, dadalhin sa NBI. Pagdating sa NBI, meron ng supplemental affidavit. Naguguluhan kami sa ganung pangyayari. This is supposed to be an independent committee under the legislature. The DOJ is an executive department. I'm not questioning this, no, but parang magulo lang sa amin. So kaya ko lang na-point out, Mr. Chair. Question sa DOJ. Under the WPP law ba itong yung ganyan? Confidentiality, yes, Mr. Chair. The matter that pertains in confidentiality of the proceedings as well as the manner by which the witness was evaluated and how he was covered is confidential. That's the reason why it is being invoked by the witness, Mr. Chair, because like I said earlier, it is not because we want to restrict his testimony, but there is a law. The law itself provides... So it is the law yes, that says so? Yes, and it provides for penal sanctions, Okay. Mr. So Chair. to answer the question of the concern of Secretary or Senator Marcoleta, kailangan yamen yung law pala. No. That may be one of the suggestions since the committee is investigating this in aid of legislation, if that is considered a restriction in investigations like this, then maybe the law will have to be amended first. In the meantime, constrained kayo ng batas. Yes, Mr. Chair, we are Thank you. constrained by law. Thank you, PG. Mr. Chair, kasi yung interpretation niya ang palaging mali eh. Yung confidentiality dyan, ang pinag-uusapan, sa inyo lang yun, sa witness protection ninyo dyan. Pero pagdating dito, it does not apply. Ikaw lang ang nag-interpret kasi kaya kanina pa tayo nagtatalo eh. May I respond, Mr. Chair? With all due respect to Senator Marcoleta saying that our interpretation is always wrong, the law itself provides for it, Section 7. And we are not raising this, like I said, simply because we want to constrict the investigation. The law does not make a distinction whether the investigation is going to be done elsewhere or in the Senate or before the House of Representatives. So we are simply citing the law, and we are constrained by the law because, as I said, there are penal sanctions. So if the law does not provide any distinction, bakit nga kailangan ka pang mag-confer sa ano? Bakit kailangan ka pang puntahan? Ikaw na nagsasabi ng walang distinction eh, di ba? So kung nandito siya, let him speak. Na hindi na dapat pupunta pati yung counsel niya. Yun lang, mali na eh. Meron siyang sariling counsel, pagkatapos pupunta pa siya sa'yo. It is an insult to his own personal counsel. Kaya magulo talaga eh. Gusto ko itanong halimbawa kay Yusek Bernardo, in-apply nyo na pala siya sa WPP, ni-require nyo siya ng restitution, di ba? Sasabihin mo na naman, that's confidential, kamo na naman. No, Mr. Chair, I'm not going to say that's confidential. No, earlier, you were talking about confidentiality. You remember the last time? Yes, I did mention that, Mr. Chair. I talked about why are you confidentiality. But with respect to the restitution, I think that's a matter of public record already, because that was already stated by Mr. Bernardo, and he was allowed by the Secretary of Justice. Yes, earlier you were not forthright in answering that. Nung tinatanong ko, ang una mong sinabi, that's confidential. Now, nagsasabi ka, it is not confidential. So, paiba-iba ka ng position eh talaga. Hindi tayo magkakasundo. Mr. Chair, if I'm not asking any questions anymore. No, I'm just raising the question to the chairman, Thank you, Mr. Chair. You cannot do that. Thank you. Are we done? So,
Sige, let's move on. Kung walang members na gusto magtanong do sa ating dalawang bagong witnesses, no, in relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, sila yung staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina Yes. at referring to Diskaya. No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least two corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet, no, Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka. Romualdez something. So, and another one, I think Mark Venture something, at saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something na may joint venture sa ABS-CBN. So, yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker, Hindi tayo nagta-target dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang allegedly ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon February or January at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But this is something that DOJ or the ombudsman or the ombudsman can follow through. We are only providing a lead for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis, hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. But I repeat, hindi ito enough, itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead, kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carla Diskaya, so let's leave it at that. So with that, I would like to ask your permission to excuse the two ladies. Meron pa? Sige, okay. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Dito sa code namin, sino si Pala, Marie? Romualdez Media Servicio Production Corporation. Oo. Sino yung sino yung Joy? So ikaw si May. May,
Napanood mo ba si Saldico nung siya ay nagpadala ng mga video na kung saan sinabi niya na nag-deliver siya ng 1B doon sa bahay diyan sa Tamarind Road in Forbes. Nasa rito nasa social media to. Lahat napanood to Napanood Hindi mo? ko po siya direkta na panood, pero nung sinabi po, nabanggit po sa amin regarding 30 Tamarind, we got curious about Oo. him. Naging curious ka. Pagkatapos, natatandaan mo ba na sinabi ni Saldico na si Speaker Martin ang nag-designate nung lugar na yon na pagdadalhan ng 1B? Nandun din sa ano yun. Di ko lang matandaan yung pagkakasabi, pero yung gist ganito niya sinabi. Napanood nyo ba yun? Wala po ako matandaan na ganong ano. Pero nabasa po namin yung report regarding sa 30 Tamarind. Yun nga. And then, Natambakan ng pera. maaring natatandaan nyo na sinabi rin ni Saldico, doon din sa ano na yon, sa paghahayag na yon, na si Yusek Jojo Cadiz ang tumanggap na yon ay drop-off lamang ng delivery sa bahay daw ng ating Pangulo daw sa Nara. Ando, siya yung nagsasabi siya nagsasalita Napanood ko yun Tinatanong ko lang kung kayo napanood nyo din yung ganong klaseng paghahayag na ginawa ni Saldico. Hindi po namin nasubaybayan yung mga hearing at saka yung news. Naging curious lang po kami nung nagkaroon na nga po ng report tungkol dun sa 30 Tamarind. Oh, okay. So, hindi po namin matandaan yung news na ganun po. Okay, baka naman gusto nyo rin alisin yung takip para makita namin kung gaano kayo kaganda. Kasi alam ko, magaganda po kayo. Kung okay lang naman po, kung hindi naman, okay din po sa amin. Actually, request nila Senator Marcoleta na kung pwedeng, kaya nga Elias yung ginamit ko, binuko naman Oo yun nga yung pangalan Pero kasi yung kagandahan, hindi pwedeng ipagkait, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair.